Tayo po ay nasa chapter 3 na po ng Matthew. Sino po sa inyo na nakakompleto ng ating doctrinal, mga kapatid, na simula chapter 1 hanggang 2 hanggang ngayon ay mapapakinggan niya, mga kapatid. Anoy natin yung chapter 3, mga kapatid, pag-aralan natin. Sabi dito, mga kapatid, sa chapter 3, ito yung kwento ng kung paano si Jesus Christ at si John the Baptist ang nagbautismo kay Jesus sa Ilog Jordan, mga kapatid. Ito yung isang bagay na sinasabi. Unang tanong, sino ba si John the Baptist, mga kapatid? Si John the Baptist, mga kapatid, ay isang mahalagang propeta sa Biblia na kilala bilang tagapaghanda ng daan para sa pagdating ni Jesus. Siya ay pinsan ni Jesus, anak ni na Zacarias at Elizabeth, at nagpabautismo sa mga tao sa Ilog Jordan bilang tanda ng pagsisisi. Ang kanyang pangunahing mensahe ay ang pangangailangang magsisi dahil malapit na ang kaharian ng langit. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na si John the Baptist ay isang inulaan na siya ni Propeta Isaiah. Kung ano'y natin, babasahin natin ang Matthew chapter 3, naganap sa panahon ng Matthew chapter 3. Bakit naganap, mga kapatid? Ito yung isang bagay na nagunang-ula si inulaan ni Isaiah, si John, na merong isang tao na maghahanda ng daan ng ating Panginoong Jesucristo, which is si John the Baptist. Siya yung nangangharal, mga kapatid, sa mga tao na magsisi kayo, mga kapatid. Yan yung isang bagay na sinasabi ni John the Baptist. Mamaya matatalakay natin yan. Tuloy tayo. Pangalawang katanungan. Kailan naganap ang pagbautismo kay Jesus sa Ilog Jordan? Sabi diyan, ang pagbautismo kay Jesus sa Ilog Jordan ay naganap noong siya ay humigit kumulang 30 taong gulang, ayon sa mga scholar, sa mga nag-aaral at kronolohiya ng Biblia. Ito ay naganap noong bandang AD 26 to 29. Ayan, mga kapatid, kung saan nagsimula ang kanyang ministeryo sa lupa, mga kapatid. Yan yung dito natin makita, mga kapatid, na si Jesus Christ, before talaga siya na mangaral, ang pinaka-first step niya, kailangan maganap yung nasa propesiya, mga kapatid. Kailangan mangyari. Isipin natin, ganito, si Jesus Christ nagpabautismo kay John the Baptist, pero sabi ng Biblia, wala siyang kasalanan. Pero nagpabautismo siya. It's a part, mga kapatid, na nagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay bumaba sa lupa para magbigay ng halimbawa sa bawat isa kung anong dapat nating gawin bilang isang tao. Di ba? Kung isipin natin, si Jesus Christ walang kasalanan, pero nagpabautismo. Amen? Kung isipin natin yan, mga kapatid, siya pa mismo ang pumunta kay John the Baptist para magpabautismo sa Ilog Jordan. Di ba sabi nga ni John, Lord, ikaw ang magbautismo sa akin. Anong sagot ng Panginoon? Gawin mo, sapagkat ito ang nasusulat na kailangan maganap. Di ba, kung imagine natin, kung tayo mga tao, minsan may mga tao talaga na pagdating sa bautismo, ayaw nila. Pero si Jesus nagpabautismo kahit hindi siya makasalanan. Amen? Ganun yung bagay, mga kapatid, na mapapag-aralan natin sa Matthew chapter 3, na kung saan, mga kapatid, makikita natin kung paano ang Panginoon Jesucristo ay nagpabautismo kay John the Baptist, mga kapatid. Kaya ito yung mga bagay, mga kapatid, tuloy tayo. May 7 tayong matututunan sa mga pangunahing kahalagahan ng Matthew chapter 3 sa ating buhay, mga kapatid. Una,
na matututunan natin, may reflect o maano natin sa ating pamumuhay. Una, sabi diyan, panawagan sa tunay na pagsisisi. Sabi diyan, ang sentro ng mensahe ni John Bautista ay magbago na kayo ng landas at bumalik sa Diyos. Yan, sabi diyan sa Matthew chapter 3 verse 2, ito ay hindi lamang paghingi ng tawad, kundi isang aksyon at pagbabago ng direksyon ng buhay palayo sa kasalanan at tungo sa Diyos. Ito pala yung isang way ni John na naganap ng Matthew chapter 3 na sabi diyan, magbago na kayo ng landas at bumalik sa Diyos. Ito yung pinapangaral ni John sa bawat tao na nasa paligid niya, mga kapatid. Ito yung, sino-sino ba mga kapatid ang mga sinasabihan ni John the Baptist that time ng Matthew chapter 3 na sinasabi niya na magsisi kayo at magbalik sa Diyos? Una, ang mga tao na nandoon, mga kapatid, una, Pariseo at Saduseo. Yan mga kapatid. Pangalawa, ang basahin natin. Mababasa yan sa Matthew chapter 3. Mga kapatid, kung may time kayo, lahat na makikita yung verse dyan, kung may time kayo, basahin na lang po natin. Sabi dyan, sila ay mga leader ng mga Hudyo na nagpunta kay John the Baptist upang magpabautismo, ngunit hindi sila tunay na nagsisi. Yan yung mga Saduseo at Pariseo, mga kapatid. Sometimes bilang isang Kristiyano, ganun din tayo minsan. Amen? Dumadating sa time, mga kapatid, na parang Pariseo at Saduseo tayo. Sa ano pa mamaraan? Kapag nagsisi tayo, minsan bumabalik tayo sa ginagawa natin. Amen? Kapag tayo nagpabautismo, dapat dari-diretso na tayo sa Panginoon. Amen? Dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ano yung pinangako natin sa Panginoon, gawin natin. Sometimes nagiging Saduseo, Pariseo tayo sa para sa anong pamamaraan. Minsan tayo nasusunod sa sarili natin. Amen? Saka na ko atin. Pag may time ako. Di ba? Ganun. Ganun minsan yung ano natin, yung inaano natin sa sarili natin. Tapos, although sabi nga nila, tayo nagkakasala. Tama yun. Lahat tayo makasalanan. Sabi ng Bible yan, walang matuwid, wala kahit siya. But ito yung isang kagandahan na dapat bilang isang Kristiyano, kapag once na tayo nabautismuhan at nagsisi sa pangalan ng Panginoon, magpatuloy tayo. Ipakita natin sa Panginoon na tunay na nagsisi tayo. Amen? Kaya kung tayo, huwag natin gayahin sila, yung Pariseo at Saduseo, mga kapatid. Kasi ang nakikita ng mga Pariseo at Saduseo, puro kasiraan. Okay? Yun. Kapag may nakita silang mali kay John, pinupunan nila. Pag may nakikita sila, hindi lang kay John yan nangyari. Kay Jesus Christ din. Amen? Mga kapatid, kaya siyasatin natin ang ating mga sarili kapag tayo naglilingkod sa Panginoon every time. Mga kapatid. Kaya number 2, mga tao mula sa Jerusalem at Judea. Ayan yung mga tao na sinasabihan ni John sa panahon na yan, mga kapatid. Na sinasabihan sila ay mga ordinaryong tao na nagpunta kay John the Baptist upang magpabautismo at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Yan, nagsisi sila, mga kapatid. Pangatlo, mga sundalo, mga kapatid. Sila ay mga sundalo na nagpunta kay John the Baptist upang magpabautismo at magtanong kung ano ang dapat naming gawin. Wow. Bibihira po sa tao yung magsasabi na pagtapos mo siya siran, pagtapos niya narinig ang salita ng Panginoon, bibihira na lang yung sasabihin, anong dapat kong gawin, brother? Isa ba akong makasalanan na? Pag di ako nagpabautismo. Di ba? Minsan, pinipilit mo ba na magpabautismo? Pero which is na, kung iisipin natin sa panahon ng nila John, ng mga apostoles, ng Panginoon Kristo, pag sila nangaral, hindi na nila tinatanong,
na kung ano, ayan ang magandang tanong, ano ang dapat namin gawin? Pagkatapos nila marinig ang salita ng Panginoon, ang lagi nila sinasabi, ano ang dapat namin gawin? Amen? Mababasa rin natin yan sa Acts chapter 2, verse 37. Mababasa natin kung gano'n din yung sinabi, ano ang gagawin namin? Kaya kung papansinin natin mga kapatid, na may mga tao na talaga sa panahon nila, nagre-response agad sila. Amen? Mga kapatid. Number 4, mga publikano, mga kapatid. Ito yung mga maniningil ng buwis, mga kapatid. Sabi dyan, sila ang mga maniningil ng buwis na nagpunta kay John the Baptist upang magpabautismo at magtanong kung ano ang dapat naming gawin. Amen. Kung ano ang dapat nilang gawin, mga kapatid. Isipin nyo, ganun yung mga tao sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Then, sunod, kapag na-receive nila ang salita ng Panginoon, ano ang dapat namin gawin? Di ba? Kung iisipin lang natin, sa panahon natin mag-share ka, saka na magpabautismo, papaalam muna ako sa magulang ko. Ganun minsan mga kapatid. But sa panahon ni John, ganito ang kanila sinasabi. Ano ang gagawin namin? Ito yung isang nagpapakita mga kapatid na question o tanong ng isang tao na gustong maligtas. Ano ang gagawin ko, brother? Pastor, ano gagawin ko? Siyempre, isa lang sasagot ng pastor. Pagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Yan mga kapatid, ang mga tao na kinakausap ni John the Baptist nung panahon ng kanyang pagsasabi na magsisi kayo, magbago na kayo ng landas at bumalik sa Diyos, mga kapatid. Number 2, ito yung sunod. Pagsasabuhay ng pagsisisi. Sabi dyan sa English, kung ano natin, fruit of repentance, mga kapatid. Sabi dyan, binigyan din sa talata na hindi sapat ang salita lamang. Dadapuan magbunga ang pagsisisi ng mga gawa na nagpapakita ng pagbabago. Kaya may verse po dyan. Ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mabuting pag-uugali at pagtrato sa kapwa. Amen? Kapag tayo nagsisi, mga kapatid, yung respect natin sa ibang tao, ginagawa natin. Yung mga bagay, mga kapatid, na pag-uugali ng isang Kristiyano, dapat hindi tayo yung laging magagalitin. Hindi lagi mainit ang ating ulo. Hindi dapat tayo, mga kapatid, nakikita mga kapatid sa mga lansangan, tapos nakikipag-usap tayo ng chismisan. Amen? Dapat ito yung isang bagay, mga kapatid, na tatandaan natin. Pag once na tayo nagsisi, sabi dyan, mga kapatid, dapat makita sa atin ang mabubuting pag-uugali. Amen? Mabubuting pag-uugali at pagtrato ng tama sa lahat ng tao. Amen? Hello? Hi. Huwag kayo magalit sa akin, ha? Ito yung isang bagay, mga kapatid, na tatandaan natin. Na kapag once na nagsisi ka na sa Panginoon, ipakita mo yung buhay ni Kristo sa buhay mo. Dapat si Jesus Christ ang nakikita sa iyo. Sa bawat isa sa atin. Bakit? Isa tayo sa nagsisi, tama? Lahat tayo nagsisi dito. Dapat ipakita natin yung love sa bawat tao. Kung ano man yung estado ng tao sa paligid natin, ipakita natin na mahal sila ng Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, iparamdam natin sa kanila yung tunay na pagmamahal. Mga kapatid. Sa bawat isa sa atin dito sa naglilingkod sa atin, sa bawat kapatiran, iparamdam mo sa kapatid mo na mahal mo ang kapatid mo. Hindi yung sabi ni Brother Imar, pali mo daw ako, sister. Hindi gano'n na, kumbaga yun, tamang way, mga kapatid, kung paano mahalin ang isang tao, mga kapatid. Pangatlo, sabi diyan, kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsunod. Nung time na si Jesus Christ ay nagpabautismo kay John the Baptist, amen? Siya lumapit, sabi diyan, kahit walang kasalanan si Jesus, nagpabautismo siya,
upang tuparin ang lahat ng katwiran. Ito ay nagtuturo sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos at magpakumbaba anuman ang ating katayuan sa buhay. Amen? Tatandaan natin yan, na kahit si Jesus Christ, gaya ng sinabi ko kanina, kahit wala siya kasalanan, mga kapatid, nagpabautismo siya. Ito ay isang bagay na nagpapatunay na kailangan natin pag lumapit tayo sa Panginoon, may pagpapakumbaba tayo. Dapat nagpapakumbaba tayo ng totoo. Tatandaan natin, sabi dyan, kahit wala siyang kasalanan, si Jesus ay nagpabautismo. Bakit kailangan bautismohan ni Jesus? Sabi dyan, upang tuparin lahat ng katwiran. Sabi dyan, ito ay nagtuturo sa atin na sundin lahat ang kalooban ng Diyos at magpakumbaba anuman ang ating katayuan sa buhay. Kasi minsan may mga nasa comfort zone nila, mga kapatid. Nananatili na lang doon sila, ayaw na nilang lumabas. Amen? May mga ganyang mga tao, okay na ako dito. Sa mga pamamaraan, mga kapatid, na nakontento ka na kung anong meron ka. Ito, nakikita natin yung bawat shares na wala. Napapansin nyo, mga kapatid? Dapat hindi tayo makontento dyan. Na walang tao yan. Amen? Dapat gumawa tayo sa Panginoon. Dapat isa tayo, mga kapatid, sa nangangaral ng salita ng Panginoon sa labas. Huwag tayo, mga kapatid, makontento kung ano lang meron tayo sa buhay natin. Dapat kung anong meron ka, kung anong wala ka, gawin mo. Ipakita mo sa gawa na meron kang kaya pang gawin. Amen. Amen? Kasi sometimes, kaya hindi mo kaya gawin yung isang bagay kasi nangihina ka sa sarili mo eh. Nakakarinig ka ng mga negative na salita. Tama? May mga tao ganyan eh, pag narinig nila na nakakarinig sila ng hindi maganda sa kanilang sarili, nawawala na sila ng gana. Amen? Pero no, hindi yun ang dahilan para tumigil ka. Ito dapat yung isang bagay na kung saan, mga kapatid, na kahit narinig mo yung bagay na yun, yung mga maling nang sinasabi nila sa buhay mo, at pinakita mo sa kanila na may kaya kang gawin, at nung ikaw ay naging okay, pinakita mo pa rin sa kanila yung kababaan ng iyong puso. Na kung paano sila tinato ka na hindi maganda, ang binalik mo sa kanila kabutihan. Hindi para lumaban. Sometimes kapag sa maging umahan tayo sa buhay, may mga time na sinasabi na sa ating sarili, pag ako babawian kita. Di ba may mga ganyang mga tao? Pero no, dapat kapag once na may nangyari sa ating hindi maganda at narinig natin sa ibang tao, huwag natin sila suklian ng kasamaan. Suklian natin sila ng kabutihan. Amen? Mga kapatid, huwag ganon mga kapatid. Kaya kung tayo mga kapatid, sabi dyan, magkaroon tayo ng pagpapakumbaba na puso. Si Jesus Christ, di ba? Kung ano natin, grabe yung pagkababaan ng puso ng Panginoon. Number 4, yan mga kapatid. Sabi dyan, pagkakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi yan, sa pagbautismo ni Jesus, narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan, ay nagpapatibay sa ating pananampalataya na si Jesus ang Misaya at tagapagligtas. Ito, minsan dito nagkakaano yung mga Kristiyano eh. Di ba? Amen? Dito nagkaano yung mga Kristiyano, yung suppose na narinig, tapos yung oligo niya kalapate na bumaba. Pero ito yung isang bagay mga kapatid na sa panahon ni John the Baptist, kung ano natin, baka malito tayo, baka sabihin natin, tatlo ang Diyos. No, mga kapatid. Ito yung isang bagay na nung panahon si Jesus Christ na pabautismo that time, may narinig silang tinig. Anong tinig yan? Yun yan, sinasabi na ito ang anak kong sinisinta. Ayan, ito yung kinakalulugtan ko. Sabi niya ng gano'n. Tapos, kung ano natin mga kapatid.
Noong time na nagpabautismo si Jesus Christ, may narinig silang tinig, ito yung kalapate, ang Holy Ghost. Ito yung sinasabi nila na tatlo ang uri ng Diyos. Si Jesus Christ, Ama at yung kalapate na Espiritu Santo. No, hindi yung po ay tatlo, mga kapatid. Yung si Jesus Christ, ito, siya yung pinresent ng Panginoon na siya ang nagkatawang tao na bumaba sa lupa para iligtas ang tao sa kasalanan. Nung binautismohan si Jesus Christ that time, may narinig silang tinig. It's a way, mga kapatid, yung narinig nila yun for declaration, mga kapatid. Then yung Espiritu na kalapati na bumaba na Holy Ghost, ito yung isang bagay na nagpapatunay na siya ang tunay na Messiah. Mga kapatid, which is hindi po nakita ng mga tao yung tawag dito, yung kay John the Baptist na pinakita, yung anointed sa ating Panginoon. Kay John lang po yun. Kung ano natin. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, hindi po siya totally tatlo ang Diyos, hindi po yun. Wrong, natin yan. Kaya kung ano natin, mga kapatid, yun nangyari yung kay Jesus Christ. It's a part, mga kapatid, na nangyari sa panahon ng mga propeta na matupad ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Number 5, sabi diyan, ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Yan, sabi diyan, ang pagbautismo ni Jesus ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Kaya kung isipin natin, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na kahit alam niya sa dulo may hirapan siya, mas pinili niya pa rin mag-mission dito sa lupa. Kasi ikaw, kung isipin natin, Diyos siya, nagkataon tao bumaba sa lupa para iligtas tayo. Pero yung naranasin mo, nakikita mo din. Amen? Kunin natin. Kung tayo, halimbawa, ganito sa trabaho, kung nakikita mo sarili mo, pinapahirapan ka nila doon sa dulo, papahirapan ka nila, gagawin ka utusan, gagawin ka lahat ng gawain, gagawin mo, ipapagawa sa'yo. Hindi ka na magpapatuloy, amen? Kasi, makikita mo na may hirapan ka eh. Pero si Jesus Christ, ginawa niya yung mission niya sa lupa, kahit alam niya na mahihirapan siya sa dulo. Kung iisipin natin, ganun yung pagmamahal ng Panginoon sa tao. Na hindi niya inisip, mga kapatid, yung maaaring posibilidad na hirap na mangyayari sa kanya sa panahon niya. Yan, mga kapatid, na nagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Mahal natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Pero tatanda natin, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa anong pamamaraan? Iligtas tayo. Number 6, mga kapatid, ang paghahanda sa buhay o preparing to the way, mga kapatid. Sabi diyan, tulad ng paghahanda ni John sa pagdating ni Jesus, tinatawag din tayo na ihanda ang ating mga puso at buhay para sa paghahari ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Mga kapatid, yan yung isang bagay na kailangan natin lagi tayo handa, mga kapatid. Huwag tayo, mga kapatid, huwag tayo magano sa sarili natin na okay naman ang buhay ko. Huwag. Ang gawin natin, mga kapatid, everyday prepare lagi sa pagdating ng Panginoon. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon eh. Amen? Wala nakakaalam kung kailan siya babalik. Pero tatandaan mo, kapatid, kapag once na ikaw lagi kang handa, pinag-ahandaan mo, lagi pagdating ng Panginoon, isa tayo sa maliligtas. Isa tayo sa makakapasok ng karina ng Panginoon. Bakit? Kasi nga nag-prepare ka eh. Kasi kapag walang preparation ng isang tao, mahirap. Amen. Hindi, di ba may mga sundalo? Bakit sila pinapadala doon sa mga gera? Kasi sagad sila sa training. Amen. At higit sa lahat, pupunta sila doon na may baril. Walang sundalo na tambay na hindi pumasok ng training tapos walang baril, pupunta sa gera. Walang ganun. Di ba, kaya ka pupunta sa isang labanan? Kasi alam mo sa sarili mo may karga ka eh. Amen?
May preparation ka. Kaya kapag once na wala tayong preparation, hindi tayo mga kapatid nagpaplano kung anong dapat natin sa buhay, mananatili lang tayo hanggang dyan lang tayo. Pero kung ikaw, tayo mga kapatid, na lagi tayo nagpe-prepare, lagi tayo naghahanda, lagi tayo iniisip natin kung kailan dadating ang Panginoon, kada gising mo sa umaga, ang Panginoon, laging iniisip mo, lagi ka lumalapit sa Panginoon, darating yung time mga kapatid, na isa tayo sa makakapasok sa area ng Diyos. Kasi pinakita mo sa sarili mo na preparado ka. Amen. Praise the Lord. Amen? Mahirap mga kapatid na magiging prepare na tayo kung kailan tapos na yan. Ito nga isang bagay mga kapatid na narinig ko may nag-i-encourage sa akin. Hanggat meron pa tayong pag-asa magbago, may pag-asa pa tayo at may buhay pa tayo na bumalik sa Panginoon, gawin na natin. Kasi kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, kahit anong saktan mo, katawan mo, halimbawa, bumalik na, nag-capture na, bumalik na ang Panginoon. Kahit anong ampas mo ng ulo mo sa sahig, magtipasaw ka dyan, kung anong gawin mo dyan sa sarili mo, wala na. Dumating na ang Panginoon. Kasi kaya ngayon, mga kapatid, ito yung isang bagay na kaya natin naririnig ang salita ng Panginoon, kailangan natin maganda. Di ba sabi ng Biblia, ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Tama? Hindi natin alam kung kailan dadating yun. Yung magnanakaw, di ba? Hindi natin alam kung kailan dadating ang magnanakaw. Kaya kung tayo mga kapatid ay handa sa lahat ng bagay, kapag sa oras isa tayo sa ninakaw ng Panginoon at kinuha ng Panginoon sa rapture, ibig sabihin mo, preparado ka. Hinanda mo talaga sarili mo sa pagbabalik ng Panginoon. Lahat tayo gusto natin makapasok ng karya ng langit. Sino po sa atin gusto na makasama ang Panginoon? Lahat tayo. Walang tao na ayaw makasama ang Panginoon. Pero may kailangan dapat tayong gawin. Maging handa tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. For the last 7. Sabi diyan, ang paghahanda sa paghuhugas ng kasalanan. Ang pagbautismo ni Jesus ay nagpapakita ng paghahanda sa paghuhugas ng kasalanan ng mga tao. Kaya tayo mga kapatid, lahat tayo makasalanan, amen? Ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan natin gawin. Na kailangan din natin magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo. Sabi ng Bible sa Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized everyone in you in the name of Jesus for the remission of sin, and shall receive the Holy Ghost. Mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo para tayo mga kapatid ay mahugasan sa ating kasalanan. Bakit kailangan natin magsisi? Kasi alam natin na tayo ay makasalanan. Marami tayong ginagawang mali sa buhay. Marami tayong mga bagay, mga kapatid, na alam mo yun na sinasadya na kasalanan o hindi. Kailangan natin pagsisihan yun. Kung ano yung mga bagay, mga kapatid, na nangyayari sa atin, kung ano man yung kasalanan o mga bagay na naisip mo o maliit, malaki na kasalanan, ipagsisi natin sa Panginoon. Sabi diyan, baptize in Jesus' name, mga kapatid. Sabi diyan, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit sa pangalan ni Jesucristo? Para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung gusto natin patawarin tayo ng Panginoon sa ating kasalanan, magpabautismo tayo sa Kanya. Amen? Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia na kung ang Panginoon Jesucristo ay nagpabautismo, nagpapakita ito ng paghuhugas sa mga taong makasalanan. Si Jesus Christ bumaba, for example natin. Dapat ginagaya natin.
Kaya tayo mga kapatid, samahan namin bisita. Kung anin natin mga kapatid, it's a part na kailangan natin ito marinig. Na kailangan natin mabautismuhan sa pangalan ni Yesu Cristo. Kaya kung anin natin, kahit siya, walang kasalanan pero napabautismo siya. For conclusion mga kapatid, sabi diyan sa Matthew chapter 3 verse 2 to 3, sabi diyan, chapter 2 na lang tayo. Di naman siguro nakasulat yung 3, no? Sa 2 lang tayo. Sabi diyan, for the conclusion, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan marinig ng isang tao. Na kailangan niya magsisi mga kapatid. Na kailangan natin ibalita sa lahat ng tao na kailangan nila magsisi sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Tatandaan mo kapatid, kung mahal mo yung ibang tao sa paligid mo, it's a part na kailangan natin sila share ng salita ng Panginoon. Tatandaan mo kapatid, kapag once na tayo, isa tayo na sa nagbabalita ng salita ng Panginoon at sinabi natin sa kanila, kailangan nila magsisi. Ito yung isang bagay mga kapatid na alam natin sa buhay natin na malapit na dumating ang kaharian ng Panginoon. Tama? Kaya kung wala tayong gagawin, tatandaan mo kapatid, maraming tao na mapupunta sa impyerno. Kung hindi tayo isa sa magpapagamit at magsasabi na kailangan nila magsisi, na kailangan nila magpabautismo, kung wala tayong gagawin kapatid, kawawa sila. Once na nabautismo ka sa pangalan ni Yesu Cristo, may mission ka na. Ano yun? To share the gospel. Huwag tayo makontento kapatid na tayo lang ligtas. Huwag tayo makontento kapatid na tayo lang. Dapat gawin natin, ano ang gagawin ko pa Lord? Ano yung bagay Panginoon na kailangan kong gawin? Gamitin mo. Kasi mga kapatid, kung papansinin nyo yung verse, ito yung isang bagay na lakas loob ni John the Baptist, mga kapatid, sabihin na magsisi kayo. Kahit maraming nakakarinig, kahit maraming mga tao na nasa paligid, hindi siya nahihiya na magsisi, nagsabi, magsisi kayo. Hindi siya nahiya. Bakit hindi siya nahiya? Kasi malakas ang kanyang kalooban na ang Diyos ay dadating. Na naniniwala siya na ang pagdating ng Panginoon ay mangyayari, which is naganap na. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan natin isipin lagi sa ating sarili. Na kailangan natin maging preparado sa pagdating ng kaharian ng langit, na kailan darating ang Panginoon, na kailan mga kapatid, na sasabihin natin, bahalang araw, nasa langit ako. Yan dapat yung nasa isip natin, nasa mindset natin, kung paano maghahari ang Panginoon sa mundo. Kasi pag oras na naghahari ang Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, wala na. Baka isa tayo sumaiwan pag hindi tayo nakasama sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin isipin lagi. Kung mahal natin ang bawat tao sa paligid natin, ito na yung time para dalhin sila sa Panginoon. Kasi sabi ni John, di ba? Magsisi kayo at bumalik sa Panginoon. Kaya maging isa tayong instrumento ng Panginoon, mga kapatid. Maging instrumento tayo ng Panginoon. Huwag natin hayaan, kapatid, na wala tayong gawin. Huwag. Brother, busy ako eh. Brother, marami akong trabaho sa bahay. Brother, ang dami akong ginagawa. Sobrang busy ko. Dapat gawin natin to, na kahit may trabaho tayo, mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Praise the Lord.
At least may ginawa ka. Kahit alam mo na sa trabaho ka, pero nag-share ka ng salita ng Panginoon. Yun dapat mga kapatid. Kung tayo ay hahayaan natin yung sarili natin, kapatid, na wala tayong gagawin, uulitin ko, kawawa po sila. Kaya sa muli mga kapatid, hanggang dito lang po ang ating doktrinal.